Magandang gabi po sa ating lahat. This Sunday, we are celebrating the solemnity, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, San Tatlo. But the question that we need to ask ourselves, my dear friends, is, alam ba natin yung Trinity? Kilalan niyo ba talaga ang banal na San Tatlo? Oo o hindi? O baka sasabihin niyo, Father, hindi ko na po alam. Father, hindi ko na po maalala. Today we are celebrating, my dear friends, the Trinity Sunday. But how do we understand, paano natin mauunawaan ang San Tatlo? We believe in one God, iisang Diyos, pero tatlong personas. Tatlong personas, mga kapatid. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero sa tutuusin, mga kapatid, wala naman talagang Trinity sa Bible. No, walang Trinity sa Bible. The word Trinity, pero ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang San Tatlo. No, nagpapakilala ang Diyos, mga kapatid, ang kanyang sarili sa mabuting balita sa Biblia bilang isang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. In our first reading, mga kapatid, sa ating unang pagbasa, nagpapakilala ang Diyos bilang isang Diyos na lumikha. The one who created things. We have heard, my dear friends, from the book of Deuteronomy, Moses is reminding his people that we have a God who created us. But not only God who created us, but God who saved us from this slavery, from our own slavery. Di ho ba? In our first reading, God revealed Himself as a Father who created the whole universe, at the same time, a Father who saved this particular people. In our gospel for today, my dear friends, we have heard Jesus. Narinig po natin sa ating mabuting balita, si Jesus. Ano pong konteksto ng ating mabuting balita? Si Jesus ay paakyat na ng langit sa kanyang Ama. Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon. In our gospel for today, for this Sunday, Jesus is ascending into heaven kasi natapos na yung misyon niya. Bakit? Ano pa yung misyon ng Diyos ni Jesucristo? Ang misyon niya, mga kapatid, ay tubusin tayong sa ating mga kasalanan. No? Ang Diyos na anak ay pinadala ng Diyos Ama dito sa sanlibutan dahil sa kanyang tindi ng pag-ibig niya sa atin. Pinadala ng Diyos Ama yung kanyang anak dito sa mundong ito para tayo tubusin dahil tayo ay mahal ng Diyos. Una, ang Diyos Ama ay isang Diyos na lumikha dahil siya ay nagmahal sa atin. Sa ating mabuting balita, pinadala ng Diyos Ama ang Diyos Anak kasi mahal niya tayo. No? Mahal niya tayo. And in our second reading, we have heard, my dear friends, na pinadala ng Diyos Ama at Diyos Anak ang banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na tayo'y maging banal kagaya niya. Pero hindi lang yan, mga kapatid. Sabi dito sa ating pangalawang pagbasa, no? When God the Father and God the Son sent us the Holy Spirit, we became children of God. That is why we have the ability to say God the Father. We can say Father to Him. But not only that, according to our second reading, we also inherited the kingdom of God because of the Holy Spirit. Napakaganda isipin, mga kapatid. When God revealed Himself to us, He did not reveal to us completely. Talagang buhos na buhos. But in the scripture, in the Bible, ang Diyos ay nagpakilala ng kanyang sarili dahan-dahan. Dahan-dahan. Wala man yung word na Trinity sa Bible, pero nagpapakilala ang Diyos sa atin sa banal na kasulatan, dahan-dahan, bilang isang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bakit? Kasi siya ay nagmahal sa atin.
Ang Diyos ay dahan-dahan na napakilala sa kanyang sarili dahil tayo ay kanyang mahal at minamahal at patuloy nagmamahal sa atin. Alam naman natin ngayon mga kapatid, mayroong issue ngayon, di ba? May issue. Tayo ay nakatutok sa Senado kasi gusto nating malaman yung taong iyan. Kasi parang napaka-misteryo yung taong iyan. Si Mayor, si Mayora. Bakit gusto natin siyang malaman yung kanyang sarili? Kasi parang may misteryong nababalot sa kanya, di ho ba? Pero bakit naiinis tayo? Kasi hindi niya maibigay ang lahat ng detalye ng kanyang sarili. Kasi bakit? Siguro may tinatago siya. Siguro kasi natatakot siya. Natatakot siyang magmahal. Pero ang Diyos natin, though He is mysterious in a way, pero ang Diyos ay nagpapakilala ng kanyang sarili. Kasi ang Diyos ay nagmahal at handang masaktan para sa atin. Di ho ba? Kaya nga mga kapatid, siguro the challenge for each one of us for this solemnity of the Holy Trinity is this one. Ang Diyos ay nagpapakilala sa atin bilang isang Diyos ng pagmamahal. Pero bilang mga tagasunod, as followers of this particular God, of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, are we willing to open up our life? Are we ready to love our neighbor just as the Holy Trinity love us? Ang Diyos, He revealed Himself slowly. God revealed Himself slowly because He wanted to know us. He wanted us to know Him. And this is the challenge for all of us, na naway sa ating buhay bilang Kristiyano, naway nandun yung buhay ng pagmamahal. Na handa tayong i-reveal yung ating sarili kasi handa tayong magmahal sa ating kapwa. Pero at the end of the day, yun nga sabi ko nga mga kapatid, hindi talaga natin fully na maintindihan ang banal na Santatlo. Kasi kapag maintindihan mo yung misteryo ng Santatlo, it means na mas lamang ka pa sa Diyos. Kasi naunawaan mo na ang Diyos at ang ibang tao hindi. I remember there was a story mga kapatid. Ni si Saint Augustine, si San Agustin, he was really trying his best not to know deeper about the Holy Trinity. The mystery of the Holy Trinity. Siya'y naglalakad sa isang dalampasigan at nakita niya may isang bata. May isang bata mga kapatid. May isang bata na he make a hole sa shore. Mayroon siyang malaking butas. At anong ginagawa ng bata? Kumukuha siya ng tubig mula sa dagat at binubuhos niya sa may butas. At out of curiosity, napatanong si San Agustin, ano bang ginagawa mo? Sabi ng bata, gusto ko pong ilipat yung tubig dagat dito sa malaking hole na ginawa ko. At sabi ni San Agustin, napaka-imposibleng ginagawa mo. That is impossible. Kasi parang you're doing useless things, sabi ni San Agustin. At alam niyo mo ano nang sabi ng bata? Ganun din po yung ginagawa niyo po. You are trying to understand the Holy Trinity. But at the end of the day, you cannot understand the mystery of God. You wanted to understand God, but it's impossible really for you to understand God because of our own limitedness. We are just limited, di ho ba? Pero at the end of the day, sabi ni San Agustin sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga teaching, we can only understand the Holy Trinity through love. Maintindihan lang natin mga kapatid ang misteryo ng Santatlo sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi yun ang Diyos. Sabi ni St. John, God is love. God revealed Himself to us as a Father because He created each one of us. God revealed Himself as the Son because He saved us from our own sins. God revealed Himself to us as the Holy Spirit because God sanctifies us. Pero ano pong pinakahuli sa ating mabuting balita ngayon mga kapatid? Even if we cannot understand the mystery of God, ano po yung assurance ni Jesus sa atin? Sabi po nito, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
We may experience difficulties in life. We may have that kind of, we fail to understand the mystery of the Holy Spirit. But what is the assurance of God to each one of us? Kapag hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay sa mundong ito, kahit ikaw man ay hindi mo maintindihan ang iyong buhay ngayon, kasi ang dami-dami problema, rest assured, mga kapatid, na ang Diyos natin, na Ama, Anak, Espiritu Santo, ay patuloy na gumagabay at patuloy na kasama natin sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw ito. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, atin pong hilingin sa Panginoon, naway makilala natin ang Panginoon sa ating buhay at naway maipakilala din po natin ang Diyos na buhay sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Amen. Magsitayo po tayong lahat.